Gandang umaga po sa atin lahat. Salamat po sa araw nito sapagkat ito'y ginawa ng Diyos para sa atin at higit sa lahat para sa Kanya upang siya ating sambahin. Ang sabi po sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people perish for lack of knowledge." Kulang po sa kaalaman at yan po ang dapat nating pag-ibayuhin sa buhay natin na tayo Kristiyano hindi dahil sa damdamin o sa paniniwala lang sa isipan kundi magkaroon tayo ng batayan ng ating pananampalataya ang alam nating katotohanan sapagkat katotohanan lamang siya makapagpapalaya sa atin. At isa sa mga katotohanan dapat nating maunawaan, malaman, hindi man mamemorya pero alam natin ang bawat kahulugan ng leksyon ng 1689. Napakalaga po ang 1689 sapagkat dito nababatay ang ating pananampalataya. So, balikan natin. Maring isang araw, isang Sunday, gagawin ko yung mga unang ginawa natin na bawat isa magkaroon ng papel at lapis upang sa maikling examination. Pero ngayon, i-recite muna natin. So, ano yung unang pinaglaban ng 1689? Ano yung kanilang binuong leksyon? Ang banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ang siyang batayan ng ating kaunawaan sa lahat ng katotohanan tungkol sa Diyos, sa lahat ng katotohanan tungkol sa atin, tungkol sa ating kaligtasan, at sa lahat ng katotohanan ng hinihinging katungkulan ng Diyos sa atin. Ang banal na salita ay sapat, tiyak, at hindi maaring magkamali. At ang batayan po ng ating lahat ng doktrina, pagdating po sa Diyos ay dapat nasa banal na kasulatan lamang. So yung pangalawa ay ang Diyos at ang Trinidad. At ang Diyos, kasunod nun ay nagtakda. Tinakda niya lahat na maaring mangyari at maaring nangyayari. At pagkatapos ay pangapat, nilikha niya ang buong sansinukob. At ang nilikha niyang ito ay pinangasiwaan niya ng providence of God, providensya ng Diyos. At maging ang pang-anim, ano yung pang-anim? Ang pagbagsak ng tao sa kasalanan ay bahagi ng kanyang providensya. So walang aksidente, lahat ay nasa kalooban ng Diyos. At dahil ang tao ay bumagsak sa kasalanan, walang magawa, patay siya, hiwalay siya sa Diyos, bagamat nabubuhay siya sa common grace of God, the goodness of God, sila'y nabubuhay, nagtatrabaho, umuunlad, yumayaman, pero patay sila sa spiritual. Kailangan nila ng tulong. Ano yung pampito? Tipan ng Diyos. Okay, covenant of God. Ang Diyos mismo ang gumawa ng agreement na siya po ay magliligtas. At ito'y sa pamagitan ng kanyang pagsugo sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, pangwalo, Christ the Mediator, siya ngayon ang namamagitan para sa atin. At pangsyam, malayang kalooban ng Diyos. Malaya bang kalooban ng Diyos? Okay, dalawang bagay. Nung siya nagkasala, malaya pa ba ang kalooban ng Diyos? Ay, kalooban ng tao? Patay. Okay? Ang kalooban niya, nandun lamang sa daigdig ng kasalanan. Malaya siya doon gumawa ng kabutihan, anumang pagtulong, relihiyon, anumang grupo ng pananampalataya, pero siya ay nasa ilalim ng kasalanan. Malaya siya doon sa buhay kasalanan, pero pagdating sa spiritual, patay siya. Kaya ano pong kailangan? Pang-10. Effectual calling. Effectual calling. Ito po yung tinalakay natin nakaraan at ang ating natalakay lamang ay ang unang bahagi ng ating pag-aaral. So ano po ba ang ibig sabihin ng effectual calling ayon sa ating napag-aralan? Ito ay mabisang pagtawag, kung tawagin sa ibang terminology ay irresistible grace. No, hindi matatanggihan. Bakit po? Sa kabila iba naman ay regeneration or born again. So ang isang taong makasalanan, patay sa spiritual, wala siyang kakayanang lumapit sa Diyos, kailangan siyang biyayaan o siya ay bibiyayaan ng Panginoon ng
Effectual calling, tatawagin siya sa kaligtasan. Ang pagtawag nito, kung tawagin, ay regeneration. Now, isa pong example po sa pagtawag, nung nandun pa kami sa Admiral, sa aming tawagin ay mission house, dahil mission house, mga 22 silang mga workers kasama namin, Pentecostal pa kami noon, charismatic Pentecostal. Itong isang kasamahan doon na babae, si Beth, na ngayon ay nasa Panginoon na, pili ng Panginoon, tinawag niya ang isang, tawag nito, yung taong grasa. Babae ito. Tinawag ni Beth, dinala sa mission house. Pinaliguan, ayaw magpaligo, umaalingasaw sa lahat ng bahay yung amoy nitong babaeng ito dahil matagal nang hindi naliligo. At ang tubig talaga namang sa kanyang pinaliguan ay talagang grabe. At pagkatapos binihisan, ayaw magbihis. Gusto yung dati niyang baro. Binilhan namin special ng Jollibee. Ayaw ng Jollibee. Siya ay nasusuka sa Jollibee, sa chicken Jollibee, sa spaghetti. Kaya siya ay umalis sa aming mission house. At isang araw natagpuan namin, nandun siya sa basurahan, nagkakaykay, at nakakita namin na mayroon siya nakaykay na spaghetti na nilalaway na, yun ang kanyang masarap na kinain. Ganoon ang kalagayan ng tao. Tawagin man siya sa paraan ng tao, anumang mga relihiyon dyan, charismatic, Pentecostal, o paman, mga kapatid, hindi niya unawa ang spiritual. Ang gusto niya lamang ay yung dati niyang buhay. Ngayon, papaano siya magkaroon ng tamang isipan? Kailangan siyang bigyan ng bagong puso. Kung ang babaeng ito ay binigyan ng bagong puso, kakainin pa ba niya yung naglalaway na spaghetti? Hindi na. Ang kakainin niya ay talagang espesyal, masarap na pagkain. Tatanggapin niya na yung Jollibee. At magbibihis, maliligo na siya. Bakit? Isa siyang bagong nilalang. Ganoon ang taong makasalanan. Bagamat relihiyoso, tumatawag sa Diyos, pero sumasamba hindi sa paraan ng Diyos, gumagamit ng salita ng Diyos, pero hindi totoong na-regenerate. Hindi siya tinawag effectually. Ang tawag na effectual calling, ito'y gawang biyaya ng Diyos sa makasalanan. Biyaya sapagkat siya'y tinawag before the foundation of the world, siya'y pinili na roon, at itinalaga siya maging katulad ni Kristo, at siya'y itinalagang katulad ni Kristo, siya'y tinawag, effectual calling, upang siya ay aariing ganap. Basahin lang natin Romans 8:28 at 28-30, no? Ito yung buhay natin sa 28 na tayo pinili sa wala pang simula, lahat ng bagay gumagawa para sa ating kabubuti, tungo sa ating ikaliligtas. Ang sabi sa Romans 8:28, at nalalaman natin ngayon na bilang Kristiyano na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa ng ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So nakita niyo yung preservation ng Panginoon habang tayo makasalanan pa, tayo naliligtas sa iba't ibang mga sakuna o ano paman hanggat hindi tayo dumating sa takdang panahon na tayo po ay tawagin. Kaya dumadanas tayo ng iba't ibang relihiyon, paniniwala, akala natin tama na. At mayayabang pa tayo noon, kami, born again, born again. Pero sa totoo, hindi ko pa alam ang katotohanan. Bagamat nangangaral ako before. Lahat ng ito ay mga pagliliwanag, illumination lang, ng makita natin ang contrast between the religious activities at saka yung biblical. Kaya pagdating sa 29, sapagkat ang mga nakilala o kinilala niya before the foundation, chosen, loved, ang sabi dyan, nakilala, inibig na dati, no? Mayroon ng inibig ang Diyos na mga tao before the foundation. Kung tawagin yan, the world of the elect. Kaya nga pagdating sa John 3:16, sino yung world na yan? For God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him. Sino yung sasampalataya? Yung pong mga effectually called. Kaya sabi, sapagat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga. Finor-ordain siya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid at yaong mga itinalaga ay kanya namang tinawag. This is it. Effectual calling. At ang mga tinawag niya ay itinuro niyang ganap, justified. At ang mga na-justified, siyempre, ang sabi dyan sa panghuli, itinuring na ganap ay niluwalhati din naman, glorified. So lahat ng gawang ito hindi sa tao. Wala sa tao. Wala sa pagsisikap, wala sa grupo. Ito'y biyaya ng Diyos. So therefore, effectual calling is by God's grace alone. Kaya walang maipagmamalaki ang tao, ang sabi sa Ephesians 2:9, na sa magitan ng kalanggawa, sa kanilang relihiyon, sa kanilang pagsisikap, sa kanilang pagpipreach, sa kanilang pag-share, inaligtas sila. No, it is by grace alone. Sa magitan ng effectual calling. Kaya nga, ba anong layunin ng Diyos upang tayo ay malipat from darkness to Christ's light? Nasa kadiliman tayo, inilipat tayo sa liwanag na Kristo, ni Kristo. Kaya ang pagtawag sa atin ay banal. Pag sinabing banal, separate sa lahat ng gawa ng tao. Gawa lamang ng Diyos. Banal ito, katangi-tangi ito. Kaya walang sino mang maaring makapagmalaki na tayo naging Kristiyano. Paano mo nalamang ikaw ay pinili? Malalaman mo kapag ikaw ay sumampalataya sa tamang paniniwala, tamang katotohanan, because people perish for lack of knowledge sa katotohanan. Only truth can set us free. Kaya nga sabi 2 Timothy 1:9, verse 10, hanggang 10, ang sabi, 2 Timothy chapter 1, verse 9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, a holy calling. Dahil ito'y gawa lamang ng Diyos, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo, na kay Kristo binigay sa atin bago pa nagsimula ang mga panahon. See? Before, mayroon pang panahon, bago magkaroon ng time and space, ito ay plano at ginawa na ng Diyos. Kaya ang ating kaligtasan, di batay sa nakikita sa atin na mahusay tayo, masipag tayo, kundi ayon lamang sa Kanyang sariling kalooban. Verse 10, subalit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya napakahalaga po ang talagang makinig at maunawaan ang Ebanghelyo sapagkat ito po ay means of grace para sa ating kaligtasan. So, dati tayong patay sa spiritual o spiritong unawa dahil tayo ay makasalanan. Ngayon, mayroon tayong spiritual na pag-unawa. Sana wag nating panghawakan pa rin yung dati natin na paniniwala. Mali yun. Ngayon po, naliwanagan na tayo, mayroon tayong spiritual understanding. So sa ating pong nakaraang pag-aaral, lesson 10, basahin natin ang paragraph 1, section 7. Ganito ang sabi, no? Hanggang section 7. Paragraph 1. Ang mga tinalaga ng Diyos sa buhay, sa takdang panahon ay mabisang tinatawag sa pamamagitan ng Kanyang salita at Espiritu. Tinatawag niya sila mula sa dating kalagayan ng kasalanan at kamatayan tungo sa biyaya at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang kanilang isipan ay binigyan ng espiritual na kaliwanagan at silang iniligtas ay nakaunawa na ng mga bagay ng Diyos. See? Lahat po ng tinawag,
effectually ay nagkaroon na tayo ng spiritual na unawa. Kaya sayang po kung hindi tayo lumalago o kinakaligtaan natin ang mga pag-aaral. Bakit po tayo nagkaroon ng ng spiritual na unawa? Dahil binago ng Diyos ang ating kalooban. Continue tayo, lesson 10, verse doon sa paragraph 1 sa 8. Inalis niya ang kanilang pusong bato at binigyan sila ng pusong laman. Binago niya ang kanilang kalooban at sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, pinagnanais niya sila na hanapin ang mabuti. Kaya nga, makapangyarihang inilalapit niya sila kay Hesukristo. Now, sa ating pong calling, ang Diyos po Ama ang nagtuturo sa atin tungkol kay Jesus. At siya rin ang nagdadala sa atin sa Kanya. Dahil tayo binigyan ng bagong puso, gaya ng ipinahayag ng propeta Ezekiel sa chapter 36 ng Ezekiel, verse 26-27, na po yung tumutupad sa covenant of God, new covenant of God in Christ. Na sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu, aalisin ko ang inyong pusong laman at pusong bato at papalitan ko ng pusong laman at, ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kakayanang sumunod sa aking mga kautusan. Yung pong kadakilaan ng effectual calling. Hindi sa ating pagsisikap, kundi dahil sa Kanya tayo binibigyan ng kakayanan na makaunawa sa Kanyang salita, sapagkat salita niya ang liwanag ng landas ng ating buhay. So mayroon na tayong puso ng karunungan bilang isang Kristiyano, bilang isang effectually called. Ephesians 1:17-19. Ganito ang sabi. Ephesians 1, verse 17-19. Upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan. So yung karunungan natin, hindi ito innate sa atin, hindi ito likas. Kundi ito po ay karunungan buhat sa banal na espiritu na nananahan sa atin. Kaya nga spiritual No? Sabi, upang ang Diyos ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ang pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. 18, yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Ano po ibig sabihin ng buhay Kristiyano? Napakasaya po. Punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pag-asa. Kaano mang problema dumating sa atin, ito po yung mga pangako, bakit tayo binigyan ng unawa. Napakasarap po ang mamuhay sa loob ng kaharian ng Diyos. Ito po yung gawa na sa atin ng banal na espiritu. So, tayo po'y binigyan ng unawa at binigyan ng pagkukusa upang hanapin natin ang mabuti. Hanapin ang mabuti. At ang number 1 kabutihan na kalooban ng Ama na siyang dapat nating puntahan ay ang lumapit kay Kristo. John 6:44-45. Ganito ang pagkakasabi, walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Napakasarap po ng buhay Kristiyano. Hindi dapat ito kinalulungkot, bakit ba ako naging Kristiyano ngayon? Hindi ko na magawa yung dati kong ginagawa. Mapahalad ka. Dahil ang dati nating ginagawa, alam natin ito'y kabulukan mula sa mundo. 45, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. So hindi rin sa atin ang kakayanan at kagustuhang lumapit kay Jesus, kundi biyaya pa rin ng Diyos Ama sa atin. Siyang nagturo.
Siya nagbago ng ating puso. Siya nagbigay sa atin ng kaunawang espiritual. At siya rin nagbigay sa atin ng pagkukusang lumapit kay Kristo. Lahat ay sa Diyos. Lahat ay sa Diyos. So dumako tayo sa pangalawa nating punto. Nakita natin ang kahulugan ng effectual calling. Kaya, sa ikalawang punto, isang konklusyon. Ng effectual calling ay ayon lamang sa malaya at espesyal na biyaya ng Diyos. So nakita natin, sa mga pag-aaral natin, mayroon pong common grace and special grace. Noong si Adan ay hindi pa nagkasala, namumuhay sila sa common and special. No? At nung sila'y bumagsak, na wala po ang special, hindi po umapekto, kundi ang nangyayari po ay ang common. Ang kabutihan pa rin ng Diyos sa kabila ng ating pagka-rebelde, sa kabila ng ating pagkamasama. Sapagkat ang unang kasalanang ginawa nila Adan, ito'y nagbunga sa atin ng kasamaan. Hindi yung kasalanan ni Adan ay nakuha natin, kundi yung consequence of the first sin, which is wickedness. Nasa atin, kaawa-awa tayo. Kanya nga, dahil tayo po ay masama, naturalmente na tayo po gagawa ng kasalanan. Okay? Gagawa talaga ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos, sapagkat yung wickedness of sin, tinubos tayo ni Kristo, but remains yung pong nature. So by special grace, alam natin, nandun din ang special grace no ang tao, sila Adan ay namuhay sa common grace. Sila'y tumatalino, yumayaman, lahat ng gifts, lahat ng talents nasa kanila. They also call their gods, ano paman, sino paman. Oh. Pero wala yung special. Pero nung pagdating ng special, makikita natin, nagsimula ito nung si Adan at si Eva ay nagsisi sa kasalanan. They were saved. Nung una, pinagtakpan nila yung kasalanan nila, gumawa sila ng sarili nilang kasuotan. Yan po ang gawa ngayon ng tao. Religiously, gumagawa silang iba't ibang kabutihan para mapagtakpan ang kanilang kasalanan. Akala nila, naligtas sila sa kanilang ginagawa. Ganun po si Adan. Pero ang Diyos, pinalitan ang kanilang gawang takip sa katawan, pumatay ang Panginoon ng isang kordero. Nagdanak ng dugo, lumalarawan sa darating na tagapagligtas at ibinihis sa kanila ang balat nito. Kaya makita natin, Adam and Eve were saved. At sila po ay nagkaanak, si Abel. Pero mayroong isang anak na taglay pa rin ang wickedness ng kasalanan. So, lahat po sila, lahat ng mga lahi nila umaasenso, nakapagtayo pa nga ng tore, abot sa langit eh. Because of God's goodness sa kanila. Pero mayroong hangganan. Sinira ni Panginoon yung kanilang dialect, yung language nila, kaya nagkalat sila. Bakit po? Layunin pa rin ng Diyos yung kanyang mga itinakda na hindi pa natin nakikita. Mga kalooban ng Diyos na nakatago pa. At dahil dyan, dumating sa atin ang special grace. Lesson 10, paragraph 2. Basahin natin. Ganito ang sabi. Ang mabisa at makapangyarihang pagtawag ng Diyos ay sa kanyang malaya at natatanging biyaya lamang. Alam natin, sa Old Testament, napakaraming relihiyon. Kahit ang mga bayan ng Diyos, naniniwala sila sa iba't ibang relihiyon, tinatalikuran nilang Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto.
Sa ating panahon, napakarami rin kapwa tumatawag sa Diyos at nagmamalaking sinasabing iisa lang ang Diyos natin. Yes, iisa ang Diyos natin as our Creator, but not in salvation, because salvation is of the Lord alone. Lord Jesus lang. Tayo po ay may isang Diyos na tagapaglikha. Lahat tayo nilikha. Kaya ang sabi sa ating paragraph uli, ito ay isang gawain na hindi batay sa anumang nakitang mabuti sa tao, ni mula sa anumang kalakasan o kakayanan na taglay ng tao. Ang tao ay patay sa kasalanan at pagsalangsang, kaya nga ang tao ay lubos na walang bahagi sa gawa ng kaligtasan, maliban na siya ay bigyan ng buhay at baguhin ng banal na espiritu. Ang kapangyarihan na nagbibigay kakayahan sa kanya na tumugon sa tawag ng Diyos at tanggapin ang biyayang ipinagkakaloob nito ay walang iba kundi yaong buhat sa pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. So ano po sinasabi? Ang kaligtasan po, walang bahagi si tao, ni pag-iisip ng tao. Lahat po ng kaisipan ng tao, ang sabi sa Romans 3:12, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat sila ay dumadaan sa mga masasamang daan. Hindi nila kinikilala ang Diyos ayon sa banal na kasulatan, kundi kumikilala sila ng Diyos ayon sa kanilang gusto, kung anong gustuhin nila. Kaya nga, ang pagkatawag ng mabisang pagkatawag ay tanging mula sa malaya at espesyal na biyaya ng Diyos. So ano pong basis ng effectual calling? It is by grace alone. Biyaya lamang. So dito po, tumitibay ang ating pananampalataya sapagkat dumitipende tayo sa katotohanan. Before, hindi tumitibay ang ating pananampalataya, dumitipende tayo sa ating sariling kaalaman at kakayanan at katuwiran. Okay lang sa akin to. Total, ang Diyos naman, andyan eh. Kahit naman ako wala sa Sunday, andyan sa Diyos. Tayo po'y naalipin pa rin sa kasalanan. Ngayon, kung ang Diyos po nagbibigay sa atin ng tamang kaunawaan, lumalago po tayo sa pagsunod sa Kanyang kalooban. So, hindi sa anumang nakikita sa tao o kakayanan tao o paniniwala ng tao ang ating effectual calling, kundi by grace alone. His free and special grace alone. Romans 9:11. Sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang, ito'y tumutukoy kay Esau at kay Jacob. Now, ipinakita rito sa Romans chapter 9 kung paano umiiral ang election. Yung pagpili ng Diyos before the foundation of the world at kung paano umiiral din ang kanyang effectual calling. Sapagkat maraming nagsasabi, ay, sumampalataya kaya kasi ako sa Diyos, kaya ako pinili ng Diyos. No, ang pagpili ng Diyos, wala pang salibutan, wala pang tao. Tulad dito, inalimbawa, ang pagbubuntis ni Rebecca ba? Sino? Sino ito yung sa Romans? Si Rebecca? Yung nanay ni Rebecca, no? Nanay ni Jacob and ni Esau. Kaya sabi rito, sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang, ay hindi pa nakagawa ng anumang mabuti o masama, open, close parenthesis. Ang sabi dyan, upang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili. Yung layunin ng Diyos, batay sa pagpili. Kaya pinaliwanag yon. Verse 12, na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi doon sa tumatawag, ay sinabi sa kanya, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. So nakita natin, mayroon ng pinili ang Diyos. Hindi pa man isinisilang ang mga sanggol. Ganon din po,
bago pa ilikhain ng mundo, o likhain ng tao, mayroon na pong pinili ang Panginoon. At yung kanyang pinili, sa takdang panahon, ay kanya itong tatawagin. Bakit po tatawagin effectual calling? Dahil kasama sila sa mga taong masama, makasalanan. So, bago pa lang isilang ang mga sanggol, ipinakita na sa atin ang pagkakatawag o ang pagkakapili ng Diyos. So, ang pagkakatawag sa atin, mga kapatid, sa tao, sa kaligtasan, hindi po batay sa pagiging relihiyoso ng tao. Hindi batay dahil siya ay membro na ng iglesia. Hindi batay sa kanyang kabutihan. O hindi batay sa pag-enter niya sa iba't ibang relihiyon, kundi batay pa rin sa pagkakapili ng Diyos sa atin. Batay sa pagkakapili ng Diyos na atin. Proof text natin, Ephesians 1:4, verse 6. And Romans 8:29-30. Nabasa natin kanina. Ang sabi sa Ephesians chapter 1, verse 4-6, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago pa itinatag ang sanlibutan, bakit daw? Upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Upang tayo po ay i-justify. Tayo po ay ma-born again. No? Sabi po sa Romans 8:9, yung pagkakakilala sa atin, tinagda para maging tulad kay Kristo at tinawag upang i-justify. Sabi po sa ating teksto, again, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag sa sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Mayroon nang nakatakda ang Diyos sa atin. Maging banal, maging matuwid, walang kapintasan. Tulad kay Jacob, sa sinapupunan pa lamang, ay pinili na upang siya ang gamitin, piliin ng Diyos, at si Esau ay para maglingkod sa kanya. Verse 5, tayo itinalaga sa pagkukupkup, adoption, upang maging kanyang mga anak sa pamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Para daw saan? Hindi sa ating kagalakan, hindi sa ating kapurihan ng lahat ng nangyari sa atin, kundi ginawa ng Diyos ang lahat ng ito para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. All for the glory of God. Ang sabi nga sa Romans 11:36, lahat ng bagay mula sa Kanya, para sa Kanya, at sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Romans 8:29, basahin natin uli. Ito'y magkapareho. Iba lang ang termino. Sapagkat ang mga nakilala o pinili, chosen, or inibig, bago ng una pa ay itinalaga niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, banal at walang kapintasan. Ganon din sinabi sa Ephesians 1:4. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid, at yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay tinuring niyang ganap. At ang mga tinuring ni ganap ay niluwalhati din naman niya. So napaka-linaw po na ang basis po ng effectual calling, ang mabisang pagkatawag sa atin tungo sa kaligtasan, wala sa atin. Ito ay mula sa malaya at espesyal na biyaya ng Diyos lamang. Espesyal. Ephesians 2:4, ganito ang sabi, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo, sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Tingnan nyo, ang sinabi sa verse 4, kung sino tayo. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. So saan nagmula ang pag-ibig ng Diyos? Kung tayo ba ay mabuti na? Pag-ibig niya sa atin before. Before.
Ang sabi sa verse 5, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay tayo kay Kristo. Tayo po ay ipinanganak muli kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas inulit. Hindi sa ating gawa, kundi biyaya lamang. Kaya nga Ephesians chapter 2 verse 8, sa biyaya kayo'y naligtas. Tama ng sentence yun, sa biyaya kayo'y naligtas. Pero paano natin matanggap? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At karugtong doon, hindi sa anumang gawa ng tao upang walang sino mang maaring magmalaki. At dahil tayo po ay isang obra maestrang creation ng God, ang sabi sa verse 10, ang Diyos din ang nagtakda sa atin ng good works upang siya nating ipamuhay. So lahat ng good works natin na kapag bibigay luwalhati sa Diyos, itinakda niya rin to at ito dapat natin ang ating ipamuhay. Anong the best na good works na maaari nating maitulong sa taong nagugutom at halos mamatay na? Kapwa, tulungan natin pagkain at higit sa lahat, si Jesucristo. The best good works na i-share natin ang gospel. Ulitin ko, walang bahagi ang tao sa effectual calling. Walang bahagi ang tao sa effectual calling. Sapagkat sa natural na kalagayan ng tao, sa kanyang pagbagsak sa kasalanan, Romans 8:7, ganito ang sabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos at ni hindi nga maaari. Kahit sinasabi mong ikaw ay pastor na dahil ikay nangangaral ng salita ng Diyos, ngunit malibang ikaw ay tinawag effectually, ikaw ay isinilang na muli ng Diyos sa magitan ng Espiritu, wala kang may pagmamalaki. Walang may pagmamalaki. Dahil kahit na spiritual ang iyong isipan, ang iyong intellect, mamaya malalaman natin sa ating morning message, kahit mayroon kang kaalamang spiritual na nababasa sa Biblia na ipapahayag mo, pero kung patay ka, nasa laman ka, patay ka pa rin. Wala ka pa rin totoong kaligtasan. At hindi ka maaaring magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ha? Pastor na nga eh. Nangangaral na nga eh. Di ba kalooban ng Diyos ipangaral? Oo. Pero subukan mo. Sabihin, ikaw ba'y naligtas sa biyaya? Oo, naligtas kang biyaya. Siyempre, kailangan gumawa ka rin. Hindi, biyaya lamang. Grace alone, faith alone, Christ alone. Ayaw nila magpasakop dyan. Nagpapasakop sa marami, pero pagdating sa kaligtasan na tanging Diyos lang makapagligtas sa Kanya, hindi nila tinatanggap yan. Yan pong kaibahan. Sapagkat ang nasa laman ay hindi maaring magpasakop, hindi nga maaari. At ang mga nasa laman, kahit ano pang gawin nilang pangangaral, kahit ano pang pagpapalayas nila ng demonyo, kahit ano pang pagtulong nila sa kapwa, ang sabi rito sa verse 8, ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Remember Matthew 7:23? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay pagbubuksan ng pinto sa langit. At mga ngatuwiran sila, hindi ba Panginoon kami nangangaral sa pangalan mo? Hindi ba't kami nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo? Hindi ba't kami gumagawa ng mabuti sa lahat ng tao sa pangalan mo? Pero sabi ni Jesus Christ, in the first place, hindi ko kayo kilala. Lumayas ka sa harapan ko, kayo manggagawa ng kasamaan. See? Kahit anong kabutihan, spiritual na kabutihan yung ginagawa natin, pero hindi tayo nagpapasakop sa spiritual na katotohanan ng kaligtasan ay sa Diyos lamang, gawa lamang ng Diyos, sabi ng Panginoon sa Matthew 7:23, gumagawa ng kasamaan. So,
Ang effectual calling, ito'y gawa, biyaya ng Diyos, pero ang gumagawa nito sa tatlong persona ay ang Espiritu Santo. Espiritu Santo. Siya yung nagpapanganak sa ating muli. Siya yung nagbibigay sa atin ng bagong puso, bagong espiritu. At siya'y naninirahan sa puso natin. Galatians 4:6, dahil kayo'y anak, isinugo ng Ama ang espiritu ng kanyang anak na si Jesus upang tayo makatawag ng Abba, Father. Makatawag tayo ng, mayroon tayong personal relationship with God. He is our Abba, our Father. Abba, sa pantaong tawag ay Daddy, Tatay. Father, General, as our Creator. There's only one Father as Creator. But when it comes to sa pagiging anak, Abba, nakakatawag tayo, may karapatan tayo dahil tayo'y pinananahanan ng kanyang bugtong anak na si Kristo. Sino mang tumanggap at dahil sa sumampalataya sa kanyang pangalan, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, may question dito sa ating 1689. Paragraph 3. Lesson 10, paragraph 3, ito po mayroon tayong dapat unawain dito. Ang mga hinirang na sanggol, mayroon pong hinirang na sanggol dito ayon sa 1689, na namatay sa kanilang pagkasanggol ay ipinanganak na muli at iniligtas ni Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu. Na alam natin, ang isang taong ipinapanganak na muli ay yung naipanganak na sa una, di ba? Ang batang nasa tiyan pa, hindi pa yan ipinapanganak, pero ang sabi ng 1689, sila daw ipinapanganak na muli. Well, walang imposible sa Banal na Espiritu. Pero wala tayong makitang tuwirang talata na makapagpapatunay ng isang sanggol ay na-born again. Okay? Kaya sabi nito, ang Espiritu ay gumagawa saan man. John 3:8, di ba? Kailanman at anumang paraang naisin niya. Ang gayon ay totoo sa lahat ng hinirang ng tao na hindi kanyang matawag sa panlabas na pangangaral ng salita ng Diyos. Alam naman natin, ang kalooban ng Diyos ay ang pagtawag sa mga tao na makasalanan ay sa pamagitan ng preaching. 1 Corinthians 1:23, nasa pamagitan ng preaching, nagliligtas ang tao. Pero dito sa sanggol, hindi pa nakakarinig ng preaching. Nasa tiyan pa lamang. Kaya ginamit yung John 3:8, bagamat ibinibigay ng pagpapahayag ng talatang ito bilang katunayan, ito'y walang tahasang kinalaman sa talatang ito. Walang sinasabi ang Biblia tungkol sa tanong na ito at mabuti pa sana kung ang pagpapahayag ay wala ring sinabing anuman. So, mayroong open-close parenthesis na sana itong bagay na ito tungkol sa mga sanggol na namatay, sana hindi na ito naisama sapagkat magkakaroon lamang ng question. At ang isang hindi disadvantage dito na makapagbibigay tayo ng false hope doon sa mga namatayan ng sanggol sa tiyan ng kanyang ina. So wag tayo magbigay ng assurance sa nanay, yung anak mo pinili ng Diyos, kaya namatay yun. At ligtas siya. Ang atin lang masasabi, lahat ng bagay na maaaring mangyari sa buhay natin, nasa kamay ng Diyos. So hayaan natin ng Diyos ang umaliw sa iyo sa kalungkutan mong ito. Tinawag nga. Pero wala tayong makita sa Bible na mayroong sanggol na elect. Kaya nga, ito,
John 3:8 ngayon. No? Pero ang context doon ay yung nakikita natin. Ang kilos ng banal na espiritu ay tulad ng hangin na nakikita. Pero pagdating sa tiyan kasi, wala tayong masabing talata talaga eh. Na ang isang sanggol ay pinili at na-born again. Bagamat sa ating isipan, posibleng gawin ng Diyos yun. Wala imposible sa Kanya. Pero wag nating bigyan ng maling interpretasyon o interpretasyon ang hidden will of God. Deuteronomy 29:29. Di ba? Kundi, bigyan natin ng tamang interpretasyon ang revealed will of God. So dito, bagamat naniniwala ako na ang sanggol ay ligtas na, kasama siya sa mga hinirang. Kaso lang wala tayong mga panghawakang talata eh. Ang ating batayan talaga ng ating faith ay sa truth ng salita ng Panginoon. Kaya ito ay malaking issue ito sa iba't ibang iglesia. Pero kaya nga, ito'y hindi na nila ito tinatakel. Ang bagay na ito. Oo nga. Ang pinanganak sa laman, ang pinanganak sa espiritu, so nakikita natin kung sino yung pinanganak. Pero hindi natin alam paano ginawa ng espiritu sa kanya yon. So lalo na yung sanggol sa sinapupunan, hindi natin alam. Kung ano yung revealed na hayag sa atin. Kasi maaaring makapagbibigay tayo ng maling pag-asa sa mga bereaved yung mga nalulungkot. Mayroong mga nanay talaga niyan, talagang halos hinihimatay sa kamatayan ng kanilang anak. Sinisisi pa nila ang Diyos. No? So, ang atin lang magawa, ang Diyos nakakalam ng lahat. Ang Diyos nakakalam sa lahat. So, forward tayo, mga kapatid, lastly, sa ating paragraph 4. Lesson 10, paragraph 4. Ganito ang sabi. Ang mga taong hindi hinirang ay maaring matawag sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kung tawagin yan, is outward calling. Mga tao, tinatawag natin sa Ebanghelyo, sa pangangaral, Sunday school, ay sa Bible study, sa crusades, maaari silang tawagin. Outward calling yan kung tawagin. Maaari rin silang makaranas ng karaniwang paggawa ng banal na espiritu. Gayon may hindi sila mabisang dinadala kay Kristo. Kasi maraming mga tumatanggap doon sa crusade, dami, hundreds sumasabay sa sinner's prayer ng pastor. Pero nasaan sila? May ilan. Tulad sa Leyte, nung kami ay magkaroon ng crusade doon, 4 days, kasama si Pastor Park, isang Presbyterian, pero ang kanyang pamamaraan ng ministry is Pentecostal Charismatic. No, bagamat Presbyterian siya. So ginamit nila lahat ng paraan. Pero stick ako, pag ako nag-share ng gospel, stick ako ron sa totoong gospel. Kaya nagugulat sila, bakit kaiba yung sa'yo, pastor? Mismong worker ni Pastor Park, nagtataka. Pinapaligiran nila kung bakit iba, bakit ganon. So pinapaliwanag ko sa kanila. At ang mga kabataan doon, nasa mga 40 o to 50 ang natira, si Ibit lang. Si Ibit lang ang natili. Si Albert. Pasaway pa. See, many are called, but few are chosen. So maaari silang matawag, makaranas sila ng gawa ng Espiritu, sabi sa ating paragraph 4, gayon may hindi sila mabisang dinadala kay Kristo, ni hindi sila lalapit sa Kanya, kung kaya't hindi sila maaring maligtas. Walang taong maliligtas, maliban na siya ay magtiwala kay Kristo lamang. Anumang pagsisikap ang gawin nila upang mabuhay ayon sa kanilang sariling pagkaunawa at sa pagtuturo ng relihiyong kanilang pinaniwalaan, hindi sila maliligtas. Nakita nyo? Hindi ito paninira sa mga born again, sa mga
full gospel. Hindi ito paninira, kundi ito yung pinaglaban ng mga Kristiyano natin, mga church fathers natin mula noon. Nang mayroong 1,364 years na pinaglalaban at binuo ang doktrinang ito. Mas maniniwala ba tayo sa kasalukuyan? Na sila yung totoo, tama sila? O paniwalaan natin yung pinaghirapan, kinamatayan, pinagdanasan ng dugo, panahon, 1,364 years. Kanya, ito makikita natin sa mga hindi hinirang. Sa mga hindi hinirang, ano pong masasabi natin? Paragraph 4, ang sabi sa section 15, ang mga taong hindi hinirang ay maaring matawag sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bagamat ganoon ang kalagayan pag tayo nagba-Bible study, pero hindi na tayo magba-Bible study kasi walang mga tatak na elect yung mga ma-attend. Hindi pa rin natin, sabi nga ni Brother Feli, hindi natin nakikita ang gawa ng Espiritu. Maaari rin silang makaranas ng karaniwang paggawa ng banal na Espiritu. Paliwanag natin ito, mga kapatid. So sila yung natatawag sa pamagitan ng mga crusades, Bible study, in-invite natin sa church, sa Sunday school, sa preaching. Nakakaintindi sila. Matatalino sila eh. Naunawaan nila. At maaring nakakalasap din sila ng biyaya ng Espiritu. Naranasan nila yung pong kilos ng Espiritu, yung common words of the Spirit. Anong patunay natin? Matthew 7:21, 23. Tumatawag silang Panginoon, Panginoon. Nangangaral sila. Nagpapalaya sila ng demonyo. At gumagawa sila ng kabutihan sa kapwa. Nakakarara sila. At maaari din silang sumamba ayon sa totoong pagsamba. Pero hindi sila makasamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang makasamba lamang sa Espiritu are those who are born again in the Spirit. And those who understand what is truth. Intellectually, matatalino sila, naunawaan nila ito. John 4:22, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. See? Ito sabi ni Jesus Christ sa mga Samaritan and Jews, even Jews. They worship God, they worship na hindi nila nakikilala, sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Bagamat ang mga Hudyo ay sumasamba sa totoong Diyos, totoo talagang Diyos sa kanila, pero hindi, hanggang ngayon, hindi sila niniwala kay Jesus Christ as the Messiah. So may kaligtasan ba sila? Hindi. Kaligtasan ay na kay Kristo. So, ang pagkakilala nila kay Jesus Christ, walang ugat, walang root. Ito'y batay doon sa parable of the sower. Yung mga natanim sa manipis na lupa at ang ilalim nito ay bato. Sila po ay nagkakaugat, very excited sila pag nakilala, oh, praise God, hallelujah, sayawan sila dyan. Pero pagdating sa problema, pagdating sa kanilang pananampalataya, inuusik sila, pum, nawawala na. At sasabihin nila, alam ko na yan, galing ako dyan. Tumigas na yung puso. Tumatalikod sila kapag may problema na. Kapag trabaho nila ay nadadamay sa kanilang pananampalataya. Hindi na may pagpapalit yung trabaho. Kaya marami pa rin ngayon alipin ng trabaho. Hindi nila hiningi sa Diyos yung trabahong maluluwalhati siya. Hebrews 6, verse 4 to 5. Ganito ang sabi.
Hebrews 6, verse 4. Sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na, see? Naliwanagan na ng katotohanan. They listen, they understand. Naranasan nila ang kabutihan ng Diyos na nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Kaya nga sabi nga, pang bahagi ng kasulatan, mas maigi pang din nila natutunan ng katotohanan kaysa babalik sila tulad ng baboy. Kaya minsan nga, itong sinasabi ko palagi sa Bible study, ang layunin natin, buksan ang kanilang natutulog na mata at suriin, naunawaan ba nila, natanggap ba sa kanilang puso? Kasi once na sila po'y binigyan mula ng intellectual knowledge, tatanggapin nila, oo, alam ko yan. Kaya pagdating sa sunod mong invite, lalayo na yan. Alam ko na yan eh. Tayo pa yung nagiging dahilan para tumigas ang puso nila. Kaya sa Bible study, hindi ako titigil hanggat walang nadala. Tiyakin natin na may nadadala tayo sa church. Sapagkat ang church, the pillar and ground of all truth. Dito sila makakilala ng lubos sa Panginoon. So marami pong nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, pero still, sarado ang kanilang mga puso. Walang totoong paniniwala. John 10, verse 25, ang sabi ni Jesus Christ, sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo at hindi kayo naniniwala, ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Subalit hindi kayo naniniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. See? Hindi talaga maniniwala ang hindi kabilang o di kaya tumigas na ang kanilang puso. 27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ganon po magbigay ang Diyos ng Panginoon ng assurance sa ating pong mga tinuturuan na sumasampalataya. So true faith, ang totoong pananampalataya, saving faith, ay biyaya mula sa effectual calling. Hindi ito ating katutubo. Mayroon na akong pananampalataya. Yes, ang pananampalataya natin, likas nito sa mundong ito, kailangan natin. Sapagkat kung hindi natin pamumuhay yung ating pananampalataya, mamamatay tayo. Bakit? Sapagkat kung wala kang katutubong pananampalataya, hindi ka magtatrabaho. Na ang trabaho magbibigay ng sweldo at makakapagbili tayo ng pagkain. So mamamatay ka talaga. Kung may baha, kung wala kang natural na pananampalataya, hindi ka sasakay ng bangka o hindi aakyat sa bundok, mamamatay ka dahil you have no faith. Pero hindi nangangahulugan yung pagkaligtas mo sa baha, siya makapagliligtas sa langit. Iba yung pong pananampalatayang mula sa Diyos. Ito'y bunga ng regeneration, born again, or effectual calling. Sa membership class, lahat makikita na bawat isa may pananampalataya. Pero anong klaseng pananampalataya ang taglay nila? Kalikasan? O saving grace? Saving faith? Kaya kailangan nating suriin. Kaya dinadaan natin sa mahabang proseso ng membership class upang makaunawa. So ang tao ay nagiging bagong nilikha.
Wala na yung dati, 2 Corinthians 5:17. Lahat ay bago at nagiging bago. Nakikita niya ng kaharian ng Diyos dahil nakapasok na siya sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang ipinanganak sa laman, mananatiling nasa laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay lumalago sa Espiritu. So nakita ba natin kaibahan ng turo ng tao, ng mga religious people? Sa kanila, general, basta't sumampalataya, okay na, ligtas na. Easy believism. Pero kailangan suriin natin. Kasi kung di natin susuriin, tayo sumasang-ayon sa kanyang false hope. Maling pag-asa. Hanggat hindi niya nakita, narinig ang totoong katotohanan, hindi siya makakalaya doon sa maling pag-asa. As Christian, taglay natin ang katotohanan. Kaya sabi ni 1 Peter chapter 3 verse 15, ibandera niyo si Jesucristo sa inyong mga puso at ipagtanggol at ipaunawa ninyo ang taglay ninyong pananampalataya sa iba. Yun po ang kailangan natin, mga kapatid. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa katapusang yugto ng aming pag-aaral tungkol po sa mabisang pagtawag or effectual calling. Dalangin po namin, O Diyos, na panatilihin niyo po ang katotohanan ito sa puso ng bawat isa. Upang mayroon kaming gabay, mayroon kaming pinangawakan, ang aming kagalakan ay hindi nababatay sa damdamin, emosyon, kundi nababatay sa katotohanan tinanggap namin mula sa katotohanan ninyong salita. Nang sa ganon tumibay kami sa aming pananampalataya, mamuhay kami sa katuwiran, at mamuhay kaming masunurin sa inyong kautusan. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.